Bote sa Dumules! Paspas ang dagang saknaan, minunut usab ang pagitib sa mga balita. Way hunong ang mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita ikan sa pagkaumol nini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kaninyo pinaagi sa Dumules News Roundup! Dumules News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o makalambuan nini dinhi sa Dumules News Roundup! Kapuso sa mga lugar nga mabot na itong Sibya o sabi sa nasamang partes Pilipinas. Welcome to sa laing edisyon ng atong tulumanon ninyong tulumanon mga kapuso, ang Dumules News Roundup. Adlaw karon nga Huwebes, Agosto 28, 2025. Mga kapuso, kita mo'y mag-ubanhas pagtuki ang mga dagkong iso sa lokal, national ag international. Mga kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan. Super John Kim Patindol Bote. O para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. Super Radio, Super Radio, Super Radio. Para sa mga nagunang balita sa lokal, human mamising og tulo ka adlaw, wala na'y kinabuhi nga napalgan ang usa ka lalaki nga caretaker sa usa ka game farm. Human nakautan ang lawas niini nga gilubong sa maong farm sa may sitio Lubres, Barangay Pungol, Sibugay, dakbayan sa Sugbo niadtong Miyerkules sa buntag, Agosto 27, 2025. Ang biktima usa ni ka 46 anyos nga lalaki nga nagpuyo sa Barangay Pungol, Sibugay, Cebu City o caretaker sa maong game farm nga giingong iya sa usa ka drug personality nga nakalas panahon sa war on drugs ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Una niini ang Malubog Police Station 12, Cebu City Police Office, nakadawat ni sila og impormasyon gikan sa barangay Tanod sa lugar mahitungod sa patayng lawas nga nakautan sa dapit. Nirespondi dayon ang kapulisan des may Malubog or sa area sa pagpangu ni Police Captain Kent Bell Cesar Parcon ug nihimo dayon og investigasyon. Sa follow-up operation sa Malubog Police Station 12, aduna sila hinabi nga mga saksi nga naghatag og impormasyon nga mo'y nakatabang aron madakpan ang upat sa 5 ka mga suspect sa maong krimen. Diin usa sa mga nadakpan kay minor de edad. Ang mga dinakpan mao sila alias Alvin, 18 anyos, si Juanito, 20 anyos, si alias John, 15 anyos, nga pulos tagalungsod sa Talibon, Bohol, ug sila alias Jasper, 20 anyos, kay taga lungsod sa Nisbarili. Padayon nga gipangita sa kapulisan ang ikalima nga suspect nga si alias Jonathan. Ug matud pa, maoy nagpatay sa biktima. Nagkanayon si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, ang Deputy City Director for Operations ug tigpamaaba sa Cebu City Police Office, nga ang biktima og si alias Jonathan aduna nay bangi daan ug sa wala pa ang insidente nimahad na si alias Jonathan nga patyo niya ang biktima. Niadtong Agosto 24, 2025, ang kining biktima og ang 5 ka mga suspitsado nag-inom. Diin samtang nag-inom, giingong nagkabikil ang biktima og si alias Jonathan, hinungdan nga gidunggab sa suspect ang biktima. Napatay ni alias Jonathan ang biktima og didto ang upat nga nadakpan mitabang matud pa sa nitabang matud pa sa suspect sa pagpangita og dapit ingon man pagkaut sa yuta nga lubnganan sa suspect. Namising na dayon ang biktima og wala na makauli silahang pamilya.
Usa sa mga gisubay sa kapulisan ang motibo sa krimen mao ang posibilidad nga wala magkasinabot ang biktima ug ang suspect sa transaksyon sa game farm. Nagtuo ang kapulisan nga giplanuhan na sa suspect ang pagpatay sa biktima. Ang upat nga nadakpan wala mo himakak nga naa sila'y kalambigitan sa maong hitabo. Kasong murder ang ipasaka sa Cebu City Police Office batok sa mga dinakpan. Super Tanking Bote sa Tulas! Super Radio! Sa pikas bahin mga kapuso, moabot sa 22,000 or kapin sa 22,000 ka pesos ang ibinabana nga danyo sa sunog sa usa ka kan-anan diya sa may White Road, Barangay Iniwan, siyudad sa Sugbo ganinang kadlawon. Sa report sa Cebu City Fire Station nga nagsugod ang sunog alas 5:08 ganinang kadlawon, giisa kini sa first alarm alas 5:13 ug hingpit nga napaong alas 5:18 kadlawon. Wa hinuoy nakalas or naangol sa maong sunog. Madayon pag-imbestigasyon sa tong kabumbiruhan sa hinungdan sa maong sunog. Super Tanking Bote sa Tulas! Super Radio! Double S News Roundup! Super Radio! Super Radio! Okay mga kapuso, ito subana ito mga hisgotanan diri sa tuang tulumanon sa Double S News Roundup. Super Radio! Na si Barangay Basak, Lapu-Lapu City Kapitan Jasmine Daday Chan. Ang last name na ni kay Omsren. Kaban na naman ni og foreigner og kaliwat. Daday Chan Omsren. Nagpagawas og pamahayag og ingon man katin-awan kabahin sa mga nanggawas nga isyu. May labot sa iyahang pagbiyahe sa Europa. Sa Facebook post ni Kapitan Jasmine Chan, matod pa niini nga ang iyahang pagbiyahe sa Europa kay regalo sa iyahang bana ngadtos iyaha og kausarapod sila nakaadtos Europe. Dugang paniini nga sige lang siyang ilis-ilis og sinina hinungdan nga mura siyang kapila na nakalarga sa Europa. Og iya sang giklaro nga ang iyahang mga sinina mapalitra sa usa ka online shopping platform. Shopee ra daw. Kabahin sa kwarta nga ang gigasto matud pa nga gatrabaho na sa Sukad College ug naasab siya tinigom ingon man investment. Ug giklaro usab niini nga ang public record ug finances sa Barangay Basak kay iyahang i-report tanan sa state of the barangay address ug i-report kini niya sa katauhan nga adunay resibo para makita kung asa pa daw ang mga buhis sa katauhan. Kay numduman mga kapuso, ang rason nga nung nagpagawas nig statement si Kapitan Jasmine Chan kay nay usa ka Facebook page ganlan og Whispers from the Walls mga kapuso. Diin adunay sumto expose nga matud pa ang pamilya Chan insensitive daw base sa post ni ining Whispers from the Walls sa kay admin ani ay. Matud pa nga larga-larga lang daw si Europa ang anak kanta-kanta lang ang kasamtangan nga congressman karon. May mga video dito si Congressman Ahong Chan mga higala samtang dunay mga pagbaha sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Mo nay pangangko na tong Whispers from the Walls mga kapuso. Nag-viral na karon sa social media. Hinungdan nga nung nagpagawas og statement si Kapitan Jasmine Daday Chan mga kapuso. Pila ram si sweldo sa Kapitan God. Sa Shopee ra daw na mapalit ang iyahang amoy nagkaaligre ba ingon sa Shopee ra daw mapalit ang mga sinina. Tan-aw ko sa mga post perti mong ninduta ni mga sinina. Wa na ko mahibong pagtan-aw na ko sa mga post sa ubang tao nangayo og link sa Shopee kay mapalit sa daw sila. Kay nindot lagi daw ko no. Uban di sad mo tuo nga Shopee ra to gikan. Muna ni ang uso ron, no? Mang viral man gining mga anak sa kontraktor, anak sa congressman. Kay kasagaran sa mga anak tinuod bitaw nang mag-viral karon sa social media. Sa TikTok o sa Instagram. Tapos puros mga laisyo og kinabuhi. Kaya may manggawas, no? Manggawas sa laing nasod. Kung ganahan mo, stay there is Pilipinas. Adlok mos baha.
Super Health Center sa Dakbayan sa Talisay mga kapuso abli na. Kini mo gianunsyo ni Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas nga mapahimuslan na sa Talisay noon ang maong Super Health Center alang sa pagkuha sa ilahang laboratorio, X-ray, ultrasound, ECG, minor surgeries, maternal o child care. Naasab ang serbisyos parmasya, mental consultation ug general medical consultations. Matud pa ni Gulyas nga sa wala pa naabli ang Super Health Center, nakigalayon sila sa mga pharmacies ug laboratorio nga makahatag og libreng tambal ug serbisyo sa nagkinahanglan. Super Radio. Kani magamit gani kay magdasok ra bagid sa Talisay district. Cebu South District man ay tawag karon no. Cebu South District Hospital naman ata na. Ay, sa kadaghang pasyente gikan sa South mga kapuso, manginahanglan yun ang Talisay og ing-ani. Kaya man ay pasok tanan sa Talisay District. Paskin ang katong mga ginagmay lang nga mga issue sa panglawas diha ibutang. So, pinagi aning Super Health Center diha sa Talisay, di na mo magdasok diha. So, ari mamatunga ba niya? Mabahin po ang workforce na maatiman po dayon ang mga pasyente nga nanginahanglan yun o igong pagtagad. No? Mga kapuso. Bikas bahin o sa kadalaga naangol human na aksidente sa iyahang gimanihong motorsiklo diya sa may Trans-Central Highway, Barangay Kansumuroy, lungsod sa Balamban. Matud pa nga nawagtangan og preno ang iyang motorsiklo, maong natumba kini og nakaangkon og angol sa iyahang ulo og kalawasan. Dali sa ning gidala sa Provincial Hospital og kasamtangang nagpaalim sa maong tambalanan. Hinahinay mo ang mga karsadaha mga kapuso Trans-Central Highway. Kay gamayng init sa inyong break dam, mawa na ba yun? Super Radio! Kapdaghan ng na-aksidente diyang dapitay, din angay kumpensaan ng lugar. Nang mubiyahe gani, i-double check yun tanan. Once nga ma-aksidente mo, kamukha mo lang, naging mo ilaing mabasol, anak. Mingon yung tao nga, wala kay aksidente man. No? Ang timan na ginapirme inyo hang sakinan mo agi mo diya sa Trans-Central Highway mga kapuso. Super Radio! Bikas bahin, sikat na sang Mandawi ron mga kapuso. Kaya ilahang flood control dito sa kasapa. Ilamoy naman sa to engineer. Sa 2019 to. Karon kay 2025, naabot sa 6 years. 2019 daw to nga flood control. Pero mo lagi. Gilamoy na sa sapa. Uyaw sa ning sapa dia dapita da. Kay mukaon mag flood control. Murag mo niya numero 1 kontra sa DPWH. Asa ganining na nibigay? Dere dapita sa sitio Talong, Barangay Paknaan, Mandawi City. Ni-collapse ni adtong Agosto 25. Initial assessment daw sa DPWH nga ang water pressure ni grabe na kuno behind the PVC sheet files. Niya absence of an outlet for water discharge, continuous heavy rainfall reportedly led to structural instability resulting in the collapse. The project was intended as level 1 structure to prevent river scouring and prepare for a succeeding level 2 development, which includes stone masonry and concrete revetments. Based on the official records from DPWH, project was bid out in February 2019, niya implemented in February 2019 niya na sugdan og tukod July 2019. So posible na human ni engineer 2020 or 2021. So mga naara di gihapon 4 to 5 years ning lifespan ninyo, no? Sa man common na gini nga lifespan sa mga project nga taman ra 4 to 5 years. Normal ra ni. Kakas ba ninyo kwarta? Pero murag lihayan na ni DPWH ning sapa diri dapitas may Barangay Paknaan kay mulamoy mag blood control. So ayaw na ninyo tukuri sigulog balik dia sir kay kung kamo mo tukod balik basin lamyo nagbalik ha.
Lisod na ingana. Kabikas bahin mga kapuso. Selos ang hinungdan kung nganong nanagbal ang usa ka 30 anyos nga lalaki sa iyang uyab dias may barangay Mabulo, dakbayan sa Sugbo. Matud pa nga gituok, gipatiran o gisumbag sa ulo ang biktima sa mga suspect. Nalisab nga nagpagkitabang sa kapulisan ang biktima o gidakup dayon ang suspect mga kapuso. Wa jud kay kuana na sir, nagpapildim ka silos. Karon nagsilos ka. Imong gikulata imuhang paris. No? Mas makahigayon ang imuhang gisilusan. Basta yabaga, mapriso naman ka. No, asam na tao ni mo. Nagsilos ka na kay gisilusang lalaki kay nagsigig kita sa imuhang paris. Karon nasuko ka imong gikulata imuhang paris kay tungod atong lakiha. Karon mas makahigayon sila kita kinana man kas prisuhan. Wa matambagi engineer. No, wa makakuangan training si sir. Kuwang training, di samot ka magsilos diya kay nalibre na imuhang paris. Paalan tato. Silos ka, imo sang tarungon og da. Samani, okay pa ba kanako kay mangita akong lain? So karon no. Nanay, kung tinuod man gani, di nanay ka laing iring-iring imong paris, ikaw laing ta, piniriso sa imong kauban. Tamburi nga ra ba diha, sir? Anyway, mga kapuso, sa di pa tamatusunahan, palot. Paspas nga asoy sa mga balita. Double S News Roundup. Super Radio Reports. Super Radio. First Engineering District sa DPWH, anda mo paubos sa lifestyle check. Super Gabriel, pasok! Engineering District sa Department of Public Works and Highways nga mopaubos sa lifestyle check. Kini may gibutyag ni First Engineer nga si Leslie Anthony Molina kini subay sa kamanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. gumikan sa isyu labot sa pondo sa flood control project sa nasod. Si Molina ni tataw nga andam siya og ang lukop kawani sa DPWH ubas sa iyang liderato aron mahibaw-an kung kinsa kadtong nalambigit sa korupsyon. Gipasalig niya nga sila walay gitaguan og labaw na nga mga kawani. Asoy pa ni Molina nga matag panagtigom niya sa iyang mga kawani, permanente niyang gipahinumdom ang mga engineer nga magmonitor sa proyekto nga kini pulido ug maayo ang kalidad sa trabaho. Sigon pa niya nga sa tanan nga proyekto nila ilagyod kini nga gipasubay sa husto ug saktong pagproseso sa pagbidding ug wala sila gipaboran nga kontraktor. Si Molina ni tataw nga nakig-alayo na sab sila karon sa ilang central office ug uban pang ahensyas gobyerno labot sa mga isyu sa kontraktor. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Char. Duha ka 15 anyos nga batan-on na rescue sa kapulisan sa Parean Police Station. Super Decibel, pasok! Duha ka mga 15 anyos nga batan-on lalaki ang rescue sa operasiba sa Parean Police Station 1. Si Busri Police Office sa ng bypass operation sa City of Riverside, Barangay Nurenga, San Miguel, Dakbayan sa Sugbo, kagahapon sa gabi. Ang mga na-rescue mo sila si alias Maki, 15 anyos si alias Timo, 15 anyos ang hapon sa Gasigil Daklan, Villa Gonzalo Street, Barangay Tejero, ng syudad. Nakuha ng maong mga batan-on 10 gramos na sabong ng kantidad o 68,000 pesos na tumpa ang mga batan-on ng nilang amahan na prison o sila mo hinipuli. Bago pa matod pa nagsugod sa pamaligya o drogas ang batan-on ng nilang operasyon sa Villa Gonzalo o Nurenga, San Miguel. Magdiingong doon na sila amo o may musugo nila sa pagpamaligya o drogas. Hindi na inganyo ang mga batan-on sa pagpamaligya ng drogas tungod sa komisyon na ilang makuha. Depende sa pilay ilang babaligya. Sumisdas may Padilla sa Jimmy Super Radio DWS, dapat totoo. Super Radio. Administrasyon ni kanhi Cebu Governor Garcia nagbilin og dakong utang. Uy, Super Lloyd, pasok! Giklaro ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Impases nga dunagay utang ang Kapitulyo ngadto sa mga service providers. Mato panghambog ra gyud ang pamunuan kanhi ni Governor Gwendolyn Garcia nga debt-free ang Kapitulyo. Kay batot pa niya dako-dako gyud ang utang sa Kapitulyo ngadto sa mga giutangan. Gani
ang baong utang, ang tukmang presyo, ipahibaw kini atulad niya sa pag-deliver og mga dawa sa State of the Province Address ni Governor Pam Baricuatro. Giklaro sab ni emphasis nga ilag yung bayran kadtong mga lehitimong nga claims sukwahi sa uban nga nagpataka lang pagga-claim nga ang Kapitolyo utangan ngadto kanila. Ilang tan-aw og subayon ang insaktong proseso. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Supradio DYSS, dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat Super Gabriel Bunhok, Super Decime Padilla ug Super Lloyd Suarez sa inyuhang mga reports. Super Radio Weather News. Mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon, na pinakaroon nga murag bundak na sa ding ulan diri Cebu City. Nasa ato ang linya si Sir Manny Janagbay sa pagasamagtaan. Sir Manny, maayong hapon. Yes, may hapon sa Siputsan Gimog sa mga sukintig paminaw, mga kanatong latest with update para kaong gabi una. Pasok din alas 5 sa hapon ang atong bantayan nga bagyong Jacinto, ni-exit na ni sa par. Nagdala kani siya sa hangin sa Cusco nga moabot og 45 km/h duli siyang sentro ug mga gastenes nga moabot og 55 km/h. Ini nagairog pa amin na amin nagkasadpan sa Cusco nga 10 km/h. Sa langbahan ng southwest monsoon ug ning habagat, ang mga kuren nakapekto dinhi sa Visayas, Southern Luzon ug sa Mindanao. Ug para sa atong forecast weather conditions sa sunod nga 24 oras, Tibok Metro Cebu, lakip na Tibok Provincia, Sugbo, kay makasmati taog nagumon nga kalangitan nga mga katag-katag na mga pugulan ug mga pandulat labing hunyang gabi ug hunyang gadlawon ug tungod kini sa habagat. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa bagatang kasadpan ngadto na sa bagatang silangan ang muposlabi sa tibok Visayas dinabalod sa tong karagatan kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Subo tong dagat muna sa alas 7:33 sa gabi mutaob ang niyang alawon 48 sa kadlawon. Temperatura sa Subo muduwa gikan sa 26 to 31 degrees Celsius. Atong sunset karong alas 5 sa punong sunrise ug alas 5 sa buntag. Ug mo lang natong latest gikan diri sa Butas Pag-asa si Manager Nagbay may gabi. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Sir Manny Janagbay mo nagtapos sa first portion ng atong tulumanon sa WS News Roundup. Sa di pa tamo tusunahan, palutson sa tani ato mga commercials ato. Tampuan sa mga balita ikan sa Cuerpos Kapulisan ug bisan asang suok sa katiligban. WS News Roundup. Okay mga kapuso, balik na diri sa ato ang tulumanon sa WS News Roundup. Sa gyapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote mga kapuso. Dita maglangan, arita sa ito hisgutanan. Oy, kagahapon sa Mandawi City, Mangegala na ay 13 anyos nga lalaki ang namatay, no? Manimatod pa, maligsan o dump truck ba ni? Hit and run o dump truck mga kapuso. Anyway, alang sa dugang detalye ni ini, nasa ato ang linya si Sir Hilary Tuya, ang pangu sa Team Mandawi mga kapuso. Super Radio One-on-One Interview. Sir Hilary Tuya, ang pangu sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team. Sir, maayong gabi. Welcome sa mo ang tulumanon. WS News Roundup. Ako Super John Kimbote, sir. May gabi Super John, no? Og sa imuhang mga suki nga tigpaminaw, no? Karon. Oo. Gabi Oo, sir. Regarding aning aksidente nga nahitabo sa Mandawi City, sir, unsay pwede ta makapangay ang mayang detalye ani sir? Asa ni nahitabo, sir? Nya unsa ni orasa nahitabo? Nahitabo nino gabi Sir John, mga alas 8 pasado. Timing ko tigpamuhi sa kining mga estudyante no sa Compre grade 8 ni ang maong kining biktima. Diha ni nahitabo no unahan sa skywalk before sa UV traffic light, kanin sa traffic light sa intersection ba. Unsa ni barangaya, sir? Again? Unsa ni barangaya, Sir Hill? Kuan kaning nabilong naman ni sa Look tingali. Ano siya? Tabok man gud ni. Dunay nag-una og tabok mga duha sa to ka bata ba to. Ya, nisunod ni siya. Siya mo naigo gid diri yung bahin sa trailer sa truck. Wa siya mabantay aning trailer truck, sir?
wala gyud siya nabantay kay murag diri man ni sa luyong bahin siya na iko sa kaning diri sa luyo dili sa tubangan diri sa luyo. Sa luyo siya na... Unsa ni atras? Oh, di. Kuan ni siya, padong ni siya. Nagsige man sa kung naglingi-lingi ning bata Okay. Murag ni attempt niya ba nga makaabot pa gani kay na timing man to nigo ang kuan ang kaning padong sa norte. So mao to wala gid siya ka bantay kay murag naglingi pa ni siya. Nagbantay ba kuan kay nagdali lagi sad ni. Kay murag ni apat man ni siya atong naiduha ka bata put nga ni Labang. So, mo na naabtan gid siya sa luyong bahin. Trailer. Na pagkahitabo sa aksidente sir nga naligsa na ning grade 8 student, unsa man distansya pa before nakabantay ang hinotrak nga nakaligis na din siya? Oh, distansya pa niya mo tong gikuan ba. So, mo to paghunong niya wala na kanang 0-0 na gid ang kuan gani ang bata. Pagka kuan wala naman gani na dead kuan na dead on the spot. Grabe ang damage siya, lawas gid siya, no? Oh, murag na kuan sa gani affected sa dihang kuan. Imaba ang ulo ba. Sus, Ginoo, dako arba aning truck niya gamay kining bata 13 pa niya grade 8 pa. Oo, grade 8 ni siya. Oo. Ang background aning driver sir, na tay gamay background ani niya sir, pila edad taga-asa ni? Kuan ra ba da? Negative ra ba tag kuan ani? But anyway, na kustodiya naman ni no sa ato ang traffic police. Kining both the driver ug ang kuan ang kining truck na impound na ni ang truck niya ang driver pod naapod sa custody sa police. Ang kining biktima sir nga grade 8 student, taga-asam ni siya? Taga Barangay Bakilid, sir. Barangay Bakilid. Duol ra na sa Look sir? No, layo diri na may SMJ Mall gani. Ay, okay, distansya gyud eh. Oo. Oh, so mao man tong ni yang sa ato pong nasayra no, only child pa ning bata. Agoy. Ya or ana tag supposedly pagakuhaon man tani siya yang ginikanan niya ato lang higayon na murag wala siya na kuha ba. Ya I don't know for some reason tingali naabot man sa dito sa may iskina baybayon niya. Nagdali-dali ko siya tabok lagi. Padong diri sa may central. Ang iyang gilabngan sir dili na gyud sa may eskwelahan nga dapit. Distansya na layo na pod. Oh, layo na diri na siya sa may side sa loob niya murag nagdali-dali ko siya tabok padong diri balik sa side sa kumpre. Murag padong sa central. Pero kato mga orasa sir, unsa man apil siya night classes ni siya? Oh, night classes ko no ning bata. Ay, okay mo di alas 8 kinahibong ko sa oras nga as usually alas 5 ting pamuhi naman pero night classes de ay ni. Oo. Oh, night classes na siya na murag namuhi na ni. Ya ambot na nang naabot na sa dito sa side sa loob. Ya supposedly magulunta dapat gamiton din ang doon na magud tay skywalk gud diha gud tungod silang eskwelahan. So na abot sa dos pikas base na ani sila giadto lang ang pamilya og dunay classmate pa. Oo, ang pamilya og ang driver sir nagka-istorya na ba niya na nabatay gamay na dunggan or info ani sir unsa man mo padayon ba sila file og kaso or dili na? Murag ang kining kuan sir na ani ni sa kuan sa jurisdiction sa police. Okay. Sa atong TEU sir. Pero sa pagkakaroon sir na kustodiya na ang truck o ang driver? Yes sir. Mao na sir. Okay. Sir Hilary Tuya, ang pangu sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi, kung Team Mandawi. Sir, salamat kayo. Sir, wala ko'y dugang pangutana. Sir, thank you kayo sa oras nga imong gigahin diri sa mong tulumanon WS News Roundup. Maayong gabi ug daghang salamat, Sir Hill. Daghang salamat po, Sir John. Super Radio One-on-One Interview. Slow yan town. Only child ba niya? Lalaki. Grade 8 student pa. Sa tana nga, man mabantay eh. Noon kaning mga paita sa lagi aning dump truck.
Yung perting gamayas bata, kin makita bisag usag lili na nimo basta mo tindog na sa atubangan. Di gina makita mo bitaw ng ubang mga pahinante or kanang truck boy, no? Gawas ginang ano mo tan-aw sa tubangan kung naabay tao, di ba? Kabantay ko ana engineer. Basta naa sa stoplight nya naghunong gikan, usually muli-li ginang truck boy sa tubangan, no? Pero di gina perminti ma-apply. No, dili gina perminti ma-apply or kuan usahay bisig kapoy or mawa sa unahuna or nagstorya. Actually di gina ma-apply gyud kanang mo gawas gyud ang ulo sa truck boy nya, mo tan-aw sa kilid nya atubangan kung naabay tawo nga nagbarog or motor nga nagbarog or motor sa atubangan. So kini sus paita. Wa gyud makabantay ang driver kay na ang report nga itong nadawat, nahug naman siya nga hit and run engineer. No, wagid siguro ni siya kabantay nga kining naa siya naligsan kay pertinda kuha sa naning traka or on sa babakay rason nga nung wa ni siya muhunong dayon. O saluyo pod nga ligid, no? Oo. Saluyo na sad lagi paita. Ay. Di ko ka-imagine sa na-feel karon sa pamilya ba nga only child nya kinuha hatod man day ni. Nya for some reason wa makuha ang maong bata. Basi na busy or naay emergency pod ang tagtungod or pamilya. Basi naay giatiman nga importante pod maong wa makuha ang grade 8 student. Nya katong mga higayuna nga wa pod makuha engineer, didto pod nahitabo ang insidente. Sus. No, nasigi kuyugan nga bata duha. Nasay murag naa say kauban ba nga basin namalit og pagkaon or baka. Nga na man na basta mga bata na ay mga kuyog ba, no? Magkuyog man na. Arita unahan sa bay, palit sa taan ni bay niya. Before tauli, na mga ngana kay ba na kas bata sa walay ginikanan mo, kuyog man ginas mga amigo. Kaya kung naay ginikanan, kuyo ginas ginikanan. Pero naay amigo, dito ginas mga amigo. Di ginaingon nga muuli pa dito sa isay. Mangita pa kalingawan or unsa. So, di ko ka-imagine sa nabati ron sa pamilya ba. For sure, no? Na yung mga pagbasol kay nganong wa makuha. Pero aksidente, mga ay, nako. Yan yung mga kapuso, palotson sa tanay. Jan Kimbote, Double S News Roundup! Okay mga kapuso. Uy, ang Congress ay September 2 mag-start na daw sila sa investigation sa flood control projects, no? So, amo to sa ikalaki, anak. Kamukha mo rin mag-investigar, no? Okay ra mo? Okay ra mo, anak? Laugaw ba silang style? Prone man na sa tabon-tabon. Yun, basi kung saan na ni magluto-luto or purma ng investigation, di prone kinas tabon-tabon. O kamukha mo rin mag-investigate sa mga giingon nga mga kanang corruption, mga kontraktor, DPWH. Mas musalig pa ko sa investigation sa Senate nga mubalik ang investigation or ang Senate Blue Ribbon Committee in September 1. Kanang September 2 nga investigation sa Congress, amot. Ato lang yapon tanawon. No, pero ako na nakoy mga pagduda nga kung kamoy mag-imbestigar urag lisod tuhuan, no? Sige lang. Kamu may naadiha. Anyway mga kapuso, may pagpaminaw no ni Boss Eugenio Tagsip nga lifestyle check daw, no? Ang mga taga DPWH. Number 1 gina. Karon na pangulbaan na sa taga DP ron kini uwan ra ba niya ni baha na sa ang talisay niya Andres may tinago na. Pag nilutaw na sad. Gamay ram tong uwan na pero grabe as epekto, no? Paita ning panahon. Ingon ka ba nga nanarbaho ta mo di kuwang ning kita na to pirmi engineer, no? Maghibong ka ba nga atong sweldo kuwang pas pamilya. Kay bawo mo nga no. Kay para manapanlaag aning mga tawhana. Kita may nagbuhi aning mga kurakot.
Kung di ginapaigo pirmi ato ang sweldo, ang ato ang kita kada adlaw no para sa tong pamilya, kay ang kining mga kawatan, ang mga korap, kita'y nagpakaon anang mga animal. Paita ay Mamanalin Saldivar may pagpaminaw diha. Si si Monter Jojo Liguis na mina sa karong mga oras. Overtime naman dito. Anyway mga kapuso, managitigong oras diri sa tuang tulumanon. Sa WS News Roundup sa gihapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan Super John Kim Patindol Bote at ang iyang 24 oras mo sunod na. Ngayong gabi mga kapuso, daghang salamat mga kapuso. Dapat totoo.